Yes Yes Show Topacio. Sa ngalan ni Atty. Ferdy Topacio, ako po muna. Muna no? Excited lang na una ako. Ako po si Miss Juvie de Oh, Guzman. yeah. At ngayon ay, ayan, magandang balita ho ang ating pahihitikin. Alam niyo, marami hong magagandang pinag-uusapan. Bagamat may konting problema, natural lang ho yun. Alam naman ho natin, kahit anong mangyari, talagang nandiyan dyan na yung problema na yan. At ngayon po ay 12 ng Marso 2026. Ang oras po, alas 11:02 ng umaga. Tangalan po yan ni Atty. Ferdy Topacio. Yeah. Thankful po ako sa tawag na natanggap ko, Talagang pinagugulo niyo yung buhay ko. Bakit ganyan? Ayan. Alam niyo ho, yung mga pilit na naninira, ay wag niyo na ho ituloy yan kasi lahat naman ho tayo pinagpala dahil buhay pa ho tayong lahat. At saka, ang labo-labo ho ninyo, yung mga tumatawag, tapos sasabihin, wrong pala, mali pala, Alam nyo, yan yung maling-mali. Hindi na ho ako nagpupunta ng mga press con, lalo na pag may programa. Tandaan nyo po yan, ha? Yung mga nangungulit dyan, tapos tatawag kung kani-kanino, mali naman ho pala. Ako po, ang gamit kong pangalan sa media ay Juvie, Juvy de Guzman. At malabo po na ako po ay maging Joey, Joey de Guzman. Hindi po ako yan. Kaya yung mga pilit na gustong pumasok sa buhay ko, pasensya na ho kayo, At Tita Carmen, salamat sa'yo, sa iyong pangunawa, at salamat at ikaw na rin ang nag-verify, Alam niyo ho, marami ho tayong magagandang ginagawa na hindi ho ako nakikialam sa inyo, lalo na yung mga media na hindi nyo naman ho ako kilala, 'di ba? Sabi ko na nga ba sa inyo At saka, never po akong tumatanggap ng kahit ano mula dyan sa mga kausap ninyo. Hindi ho ako nakikipag-coordinate dahil ang focus ko lang po ay dito po sa Yes Yes Show Topacio. Minsan, may mga taong gustong magpasikat, ginagamit nyo po yung aming programa, di ba? Kinakat ninyo, ginagamit ninyo sa mga vlog ninyo para dumami ang views ninyo. Sana naman po, wag na kayong manggulo, di ba? Nakakagamit na nga ho kayo ng programa dito. Mali ho yun actually kasi pag-aari po yan ng DWIZ. Pag-aari po yan na anuman ho ang manggaling dito. Dapat po DWIZ po yan. Yan, sinasabi ko sa inyo. At never po akong papasok ng mga coordinator, ek dyan. Ha? At ngayon sasabihin niyo sa akin ay hindi pala Juvie, Joey pala. O di ba? Alam niyo, nakakasama ho ng loob kasi hindi ho kayo nagbe-verify, naninira po kayo, nagkukwento kayo kung kani-kanino at yung mga hitad naman, tuwang-tuwa, di ba? Maraming gustong manira sa akin pero hindi po kayo magtatagumpay sa ngalan po ng Amang Diyos. Yun lang po pinapaalam ko. Matagal nyo na pong pinapasok yung pangalan ko, pinipilit ninyo. At saka never kayo magpapa-attendance sa ibang tao. Eto ha, kung kayo po ay uma-attend ng kung anumang event, alam ko marami ho ako natatanggap na invitation. Thank you po kasi matagal na ho ako dito pero hindi po ako nagpupunta na dyan sa inyo. Dahil doon sa mga sinasabi ninyong mga token, ek dyan. Hindi po kasi alam nyo, importante ho sa atin makakuha ng magandang balita ng totoo, hindi po fake news para lang po pag-usapan. Mag-ingat po kayo sa ganyan kasi ho, pag na-damage nyo na yung tao, damage has been done, di ba? Hindi na po maganda yung ganon. Kaya po, bago nyo po paniwalaan yung mga taong nagbibigay sa inyo ng mga information, ng mga fake news, ay wag na ho kayong maniniwala unless meron ho kayong nakitang masamang ginawa ng isang tao. Ngayon, kung kayo po ay gusto nyong makuha lahat ng mga contacts ko, ibinibigay ko po yan sa inyo. Hindi ko po yan ipinagkakait dahil syempre matagal na rin po tayo na nagme-media practitioner pero hindi po tayo gumagamit ng pangalan ng may pangalan. Yan.
At lalo na ngayon ha, ang Yes Yes Show Topacio po, iniingatan ko po ang pangalan ni Attorney Ferdy Topacio na dapat po nating gawin. Kasi si Attorney Topacio po ay isang abogado na marunong umintindi ng batas. Ngayon, kung ang iba naman ho dyan na nagagalit sa kanya, hindi naman ho kayo abogado, gawin nyo na lang po into letter. Huwag na ho kayong bakbak ng bakbak na hindi nyo naman ho pala naiintindihan ang batas. Kaya I mind you guys, lalo na kung kayo po yung mga vloggers, ingat-ingat po tayo kasi yung kakatsucho ninyo sa mga sino mang taong kilala ninyo na mga sikat, wala hong mawawala sa akin. Kahit magchucho kayo na magchucho, di ba? Ganun ho yun. Marami ho talagang chucho na nasa paligid ko. Pero okay lang po yun. Kung talagang concern po kayo, dapat sabihin nyo muna sa akin. Hindi magkalat kayo ng kung ano-anong chismis dyan na hindi naman po nakakatulong. Okay. Ngayon naman po ay nagpapasalamat tayo sa lahat ng mga dumating daw doon sa press con. Ay salamat ho. Yan. Nakarating na sa akin yung kwento at balita. At alam nyo ho, pag kayo po'y sumuporta o kaya nanood ng kanilang mga event, manood ho kayo. Huwag nyo nang duktungan, huwag nyo nang dagdagan. Yan. Kasi ho, yung dagdag ho ninyo, maaring makasama o maaring makabuti. Yan. Kaya ako thankful ako dito sa studio na sa station na to dahil dito po talagang umaani ng viewers na kung saan nagpapasalamat po sila sa atin. Salamat po kasi po marami pong mga programa dito sa DWIZ na pwede po ninyong pakinabangan. Ngayon, kung hindi naman po ninyo gusto ang programa, lumipat na lang po kayo sa iba. Huwag na ho kayong magalit kasi alam nyo, habang nagagalit po kayo, na-stress po kayo, di ba? Baka atakihin na lang ho kayo sa panonood ninyo. Ganun lang ho yun. Kasi kadalasan ho, talagang biro lang, di ba? Yung biro na minsan ginagawa ng iba na totoo at nagsusumbong sa mga amo nila, alam nyo ho, hindi ho yun makakaganda. 'Di ba? Sumbong kayo ng sumbong sa mga amo ninyo, yun naman pala bayaran kayo, 'di ba? Bayaran in the sense may sweldo kayo eh. Kaya pag may sweldo ho kayo, huwag kayong masyadong mayabang, 'di ba? Ingatan niyo po yung sarili ninyo dahil alam niyo ho, marami hong tao ang hangad lang po ay makapinsala. Ang iniisip lang po natin makatulong, makapagbigay ng tamang impormasyon sa mga kaibigan, kakilala. At sana po, lagi po tayong manalangin. Baka nakakalimot na ho kayo. Kain kayo ng kain, inom kayo ng inom, di ba? Lakad kayo ng lakad, pasok kayo ng pasok kung saan-saan, di ba? Baka nakakalimutan nun, ni magpasalamat sa Panginoon na kayo po'y nagising na. Aba, guys, baka nakalimutan ninyo. Bilangin ninyo ang ginagawa ninyo araw-araw. Kayo po ba'y nakapagpasalamat sa Panginoon na kayo po ay nagising pa? Ayan. Sana isipin nyo po yan dahil ang buhay natin kailan lang marami tayong nangangawala, no? Na mga importanteng tao. Baka sa susunod, kwento na lang kayo. Huwag kayong tumawa dyan. Kasi kwento na lang kayo, sorry, di ba? Baka mangyari ho dyan eh. Magulat na lang kayo, kayo na ho pala yung pinaglalamayan, di ba? Tayo po, habang buhay tayo, gumawa tayo ng tama at huwag tayong gumawa ng bagay na ikasisira ng ating kapwa. Yun lang naman po ang isa nating paalala. At sabi, eto ha, di umano daw, walang sino mang Pilipino ang dapat pagkakaitan ng proteksyon ng ating saligang batas. Yan. Ayon sa kanila, marami hong mga statement na dahil nga po sa iba't ibang mga issues, di ba? Tayo naman po nakikibasa lang ng mga balita, di ba? At yung mga balita, lalo na kung ang pinanggagalingan ay lihitimong organisasyon, yan. Sabihin na natin, o lihitimong kumpanya, yan, lihitimong istasyon ng radyo at telebisyon, yan. Maniwala ho tayo dyan. Pero yung mga kwento-kwento lang, ingat po tayo kasi alam nyo ho, hindi na ho ngayon nagpapasintabi ang ibang tao, di ba? Lagi na lang po gumagamit ng mga hearsay, yan, medyo mali ho yan. Kasi alam nyo ho, yung mga narinig po ninyo, iba ho yung narinig na kayo ho mismo ang nakarinig. Tama. Yan. Iba ho yung tao na nagsalita,
Pero yung sinabi daw ay hindi po yun tama. Ganun po yun. Kaya, at meron nung difference yun guys, di ba? At kung gusto ho natin umasenso ang ating bansa... Mindset ba? Mindset? Pansit? Ano yun? Grabe kayo, wala nga ako naamoy na pansit dyan sa inyo eh. Kayo talaga. Oy! Anyway, saan yan? Sa mga birthday celebrant yan. Oh, nawala na. Talaga kayo. Nawala na ako sa aking sinasabi. Ang akin lang naman po guys, no? Sabi nga, walang mga bagay na sasabihin ho tayo, hindi ho galing sa tunay na pinanggalingan. Dapat ho ganun. Ingat-ingat lang po tayo. And thank you so much kay Willie Kichongko. Yan, thank you ha. Alam nyo ho, yung mga, thankful ako dito sa IZ. You know why? Dito ko nakikita yung mga classmate ko nung high school, kahit elementary, meron ako natagpuan eh. Dito nanonood talaga. At hindi lang po yan, syempre, sa FEU, no? Marami ho tayong mga kaibigan na ang tagal nang nawala, di ba? Pag ganyan po na sila po'y nagre-reach out sa'yo, ibig sabihin, hindi yata nagbagong mukha ko, ba't ganun, di ba? High school, college, elementary, hindi nagbago? Ang nakakahiya, no? Hindi nagbago. Dapat tumanda na, di ba? Okay. At sabi naman dito, eto na, alam nyo, I'd like to welcome my niece, no? From California, yan, si Flordelisa Nguyen, yan. Ito yung aking pamangkin na engineer. Kita nyo ha, kahit babae, nagsisikap talaga. Kaya, kailangan maghanap kayo ng mapapangasawa o girlfriend na masipag na babae. Oh, yan. yeah. Huwag yung basta-basta lang kasi minsan ho, alam nyo ho, mahirap yung kung kailan mag-asawa na kayo, saka kayo nagsisisihan, di ba? May mga ganong issue ho kasi. Kaya kailangan, kapag minahal nyo ang isang tao, ayon sa eksperto, ay mahalin nyo ho hanggang sa dulo yan, di ba? Hanggang sa siya po ay, sabi nga po, manghina. Ayan, kaya ingat-ingat po tayo. Pag meron hanggat kaya nating tiisin, kasi minsan talaga, no? Bakit nga ganun? Pag nagsasama daw kayo sa isang bubong, ay nagbabago daw ang ugali ng partner. Oh, Ayan. yeah. Hala! Kaya, ay ganun. Kaya nga po, ito'y paalala na lagi nating binabanggit habang tayo ay nag-iintay kay attorney, alam nyo naman, meron ho tayong mga blessing ho na yung malaman natin ang tamang dahilan, no, ay pinagpala ho tayo maituturing dahil dito may gabay ho tayong naririnig, no. Yung mga gabay na yan, importante po yan. Kaya I'd like to welcome again si Juday. Ay sis, maraming salamat. Yan ang ating executive. Alright! Thank you so much. Kita nyo, hindi natin alam, no? Nagkakaroon pala sila ng problema sa kanilang mga kalusugan. So, ibig lang sabihin, dapat talaga ay magkaroon tayo ng communication. And that is very important. At bago tayo mag-break, no? Ito muna isang balita muna ating bibigay para ho sa lahat. Yan. Nagbigay ng suwestyon ng mga ekonomista sa pamahalaan upang muli itong makabawi sa paglagpak ng pumapasok na puhunan mula sa ibang bansa. Ayan. Batay sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas, nasa 7.8 billion pesos ang pumasok na foreign direct investment sa bansa noong 2025 o katumbas ng mahigit 17% na pagbaba mula sa naitalang 9.4 billion pesos noong 2024. Ayan. At syempre, ito na, meron na naman tayong, tanggap muna tayo ha. Okay guys, tanggap muna tayo ng report mula kay Patrol 13, Gilbert Verdes. National Payaw Program ay aquaculture para sa mga mangingisda, isinusulong ng gobyerno sa gitna ng krisis sa Middle East. Okay, Gilbert, hello! Maliban sa fuel subsidy program, inikayat din ng BIFAR, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang mga mangingisda na subukan ang alternatibong kabuhayan upang mabawasan ang epekto ng mataas na presyo ng krudo. Payag ni BIFAR Chief Information Officer at Spokesperson Nazario Breguera, kabilang sa mga programang tinutulak ng ahensyang National Payaw Program na naglalagay ng fish aggregating devices sa dagat upang may permanenteng pangingisdaan yung ating mga mangingisda sa pamagitan
pamamagitan daw nito, sinabi ni Briguera na hindi na kailangang magpaikot-ikot sa dagat ang mga mangingisda para maghanap ng huli. Kaya nakatitipid sila sa gasolina. Sa bagong Pilipinas ngayon public briefing, binanggit ng opisyal na sinusulong din ng BIFAR ang aquaculture tulad ng fish cages at seaweed farming bilang pangmatagalang solusyon upang hindi gaanong nakadepende o maasa sa paggamit ng petrolyo ang kabuhayan ng mga mangingisda. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Totolas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Yahoy! Maraming salamat, Sir Gilbert Perdes. Okay, samantala mga kaibigan, handang mag-alok ng European Union ng hanggang 1.8 million euros o katumbas ng 125 million pesos bilang pondo upang matulong sa mga micro, small, and medium enterprises na maglagay ng mga environment-friendly practices sa mga negosyo nito. At nabatid na bahagi ng nasabing halaga ang kabuuang 60 million euro o 3.67 billion peso o Euro-Philippine Green Economy Partnership. Ayon kay EU Ambassador to the Philippines, Massimo Santoro, target ng programa ang mga pangunahing industriya tulad ng agrikultura, pangingisda, turismo, pagkain at textiles ay may layuning mabawasan ang organic, plastic at textile waste habang pinapalakas nito ang katatagan ng ekonomiya at klima. Samantala, iginiit naman ni Trade Secretary Cristina Roque na makakalipat lang ang Pilipinas sa isang green economy kung mabibigyan ng pagkakataon ang mga maliliit na negosyo na masanay sa isang circular economy. Okay, at dagdag pa nito mga kaibigan. Sabi nga po, isusulong ni Senate President Vicente Soto III ang pag-repeal sa oil deregulation law kapag hindi natugunan ng mga hakbang ng ehekutibo at lehislatura ang krisis sa petrolyo. Ayon kay SP Soto, binabantayan niya ang mga pagdinig sa Senado ukol sa mga panukalang magbibigay sa Pangulo ng emergency power para suspendihin o tapyasan ang excise tax sa petrolyo. At anya kapag hindi siya sumang-ayon at natuwa sa resulta, maghahain siya ng panukalang magbabasura sa oil deregulation law. Nang sa gayoy, maibalik ang kontrol sa pamahalaan presyo ng langis. Kumpiyansa naman ang senador sa na maaprubahan ng bill sa pagsuspinde o pagtapyas ng fuel excise tax bago mag-adjourn ang Kongreso para sa Lenten break sa susunod na linggo. At kung hindi man anya, ihirit nila sa Pangulo na magpatawag ng special session ng Kongreso. Ayan. At bago tayo mag-break, ay meron pa ho tayong isang balita rito na inilarawan ni Senador Christopher Bongo bilang isa sa pinakamalungkot na araw sa kasaysayan ng bansa, ang March 11, 2025. Ito'y dahil sa pagkakaaresto at pagdala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands sa nasabing araw. Sa kanyang privilege speech sa paggunita ng anibersaryo ng pag-aresto sa dating Pangulo, pinatitiyak ni Senador Bongo na hindi na dapat maulit ang nangyari kay Duterte at iginiit na walang sinumang Pilipino ang dapat makakaramdam na maaari lamang isang tabi ang mga legal process na dapat magsilbing proteksyon para sa kanila. Anya, higit na personalidad ang naturang issue dahil nakataya dito ang soberenya at judicial independence ng bansa at dignidad ng bawat Pilipino. At samantala, sa bagay ng kanyang sabi ayon pa rin sa talumpati, ipinakita rin ng senador ang mga litrato ni Duterte na anya'y matanda at mahina na. Nabatid na isa si Senador Go sa mga tinukoy na co-perpetrator sa mga kasong crimes against humanity at kinakaharap ni Duterte sa International Criminal Law. Yan.
At of course, sa huling balita po natin, bago tayo mag-break, hinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga lokal na opisyal sa buong bansa na gamitin ang kanilang local government support fund. Yan. Ito'y upang matulungan ang mga sektor na maaaring maapektuhan ng tumitinding tensyon sa gitna ng silangan, lalo na ang mga pamilya ng overseas Filipino workers. At ayon pa rin sa Pangulo, bahagi ang LGSF sa hakbang ng pamalaan upang maibsan ang posibleng epekto sa ekonomiya at kabuhayan ng mga Pilipino, particular sa mga pamilyang umaasa sa kita ng kanilang mga kaanak na nagtatrabaho sa Middle East. Sa ilalim ng direktiba, maaaring gamitin ng mga LGU ang support fund para sa mga programang tutulong sa mga komunidad. Kabilang ang pagbibigay ng tulong pinansyal, serbisyong panlipunan at mga emergency programs. At nabatid na umabot sa humigit kumulang 57.88 billion pesos ang inilaan para sa LGSF mula sa 2026 national budget. Iyan. At alam nyo, thankful tayo dun sa mga patuloy na sumusuporta kahit na hindi na ho live, kahit replay, nandiyan pa rin ho kayo. Maraming salamat po. Alam nyo, bihira ho yan. Talagang thankful kami. Umaabot ho sa humigit na kumulang pa. Yan. Yan o ang nakakatuwang balita. Ang thankful po, syempre masaya po si Atty. Topacio at syempre ako rin po, masayang-masaya po. Kasi po, kayo po yung mga taong gina-justify po ninyo kung ano yung pinag-uusapan. At sana po, wag po kayong malungkot dahil marami po tayong magagandang bagay na magagawa, lalo na ho kayong mga OFW na patuloy na nagmamahal sa bansang ito. Wag po kayong bibigay at marami ho tayong good news na matutunghayan pa rin dahil marami ho mga programa rito at marami rin hong bagong programa na pwede po nating kapulutan ng aral. Kita nyo marami hong mga justified program na talaga namang bibihiran yung matunghayan. Yan lang ang gawin natin lagi. I-relax ho natin ang sarili natin. Huwag tayong masyadong ma-stress. Bago magbabalik ko ako pagkalipas lamang ng ilang paalala. Okay mga kaibigan, sa ngalan po ni Atty. Ferdy Topacio dito sa Yes Yes Show Topacio, ang oras po alas 11:24 ng umaga. Magandang umaga Pilipinas, narito na ang tamang balita sa oras na ito. Sa ikatlong sunod na araw, malakihang taas presyo sa krudo inilarga na. Mga tsoper, umaaray na. Narito na ang balita ni John Riz Calata. Epektibo na ngayong araw ang ikatlong sigwada ng taas presyo sa mga produktong petrolyo. Sa aming pag-iikot sa ilang gas stations dito sa Metro Manila, naglalaro ang presyo ng kada litro ng gasolina sa 68 pesos at 20 centavos hanggang 79 pesos and 45 centavos, 81 pesos 60 centavos hanggang 95 pesos 84 centavos sa kada litro ng diesel at tinatayang 121 pesos 90 centavos sa kada litro ng kerosene. Bunsod nito, umaaray na ang ilang tricycle driver at patuloy ang kanilang paghimok sa pamahalaan na aksyonan na ang krisis sa langis, kabilang na ang pagbibigay ng ayuda sa mga tricycle drivers. Narito ang tinig ni Ronit Beccais, isang tricycle driver. Oh yes sir, sobra po. Dahil napakataas. Napakataas talaga yung gasolina ngayon. Saka yung sir, yung pamasahe, hindi naman kami tumaas sir, sa pamasahe, ganun pa rin. Sana nawagan kami kung pwede lang. Sana bibigyan kami ng ayuda sa gobyerno. Na matulungan yung mga tricycle driver na kahit paano may panggusto sa pamilya ba. Ako si John Riz Calata, nag-uulat sa impilang may todong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Pagkakaloob ng extraordinary powers sa DOE, pinag-aaralan na ng Senado. Ang detalye niyan mula kay Patrol 19, Celia Ortega Bueno. Pag-aaralan ng Senate Committee on Energy kung dapat na pagkalooban ng Department of Energy ng extraordinary powers para aksyonan ang mga umaabuso sa panahon na may nararanasang krisis sektor ng enerhiya. Tiniyak ni Senator Pia Cayetano na chairman ng Energy Committee na nanguna sa pagdinig sa panukalang pagkalooban ng kapangyarihan ng Pangulo para isuspindi o ibaba ang excise tax sa langis. Ayon kay Senator Cayetano, sa harap ng mga report na may mga gasolinahan na nagtataas na agad ang gusto ng presyo ng produktong petrolyo
petrolyo at mayroon namang nagsasara dahil sa wala na daw silang stock ng gasolina, mahalaga na mabigyan ng extraordinary powers ang DOE para maaksyonan ang mga ganitong pag-abuso. Bagamat sa ngayon anya may poder ang DOE na mag-inspeksyon at pagpaliwanagin ang mga gasolinahan na posibleng umaabuso, pero gusto nilang pag-aralan kung kulang pa at outdated o luma na ang taglay nilang kapangyarihan, baka anya pwede itong dagdagana. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Pia Cayetano. Yun yung request nila. So, tinitingnan natin yung safeguards and we're also actually exploring kung kailangan natin bigyan ng powers ang DOE to react pagka merong nag-aabuso. So, katulad niyan, hindi pa naman yung stock ng fuel and petroleum products natin, nandyan na, di ba? Pero bakit yung ibang gasolinahan nagsasara, wala daw silang stock, o di kaya nagtataas? So, we're reviewing now if kailangan ng extraordinary powers din ng DOE na mabigyan ng power sila na masumputong mga nagtitake advantage. Ito sa Patrol 19, Cel Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Samantala, batas na layong ipagbawal ang paggamit ng social media sa mga menor de edad, inihain na sa Kamara. Detalye niyan mula kay Patrol 30, Jelly Mendez. Isinusulong ni si BAC Party List Representative Eddie Villanueva ang House Bill 8262 o ang Social Media Protection for Minors Act na layong ipagbawal ang paggamit ng social media sa mga menor de edad. Batay sa panukala, hindi papayagan ang access sa social media platforms para sa mga individual na edad 16 pababa. Ito anyang tutugon sa nakababahalang epekto ng social media sa buong mundo, lalo na sa mental health, kaligtasan at development well-being ng bata. Ayon kay Villanueva, ilang bansa na ang nagigpit sa paggamit ng social media sa mga menor de edad, kabilang na ang Australia, Spain at France, habang sa Indonesia ay sinisimulan na rin itong ipatupad. Naniniwala ang kongresista na kailangan ng i-adapt ng gobyerno ang mas malaking papel sa pagsisiguro ng ligtas na digital spaces para sa mga kabataan. Sakaling may sa batas, ipapasa ang pangunahing responsibilidad sa social media platforms para ipagbawal ang underage na maka-access sa pamamagitan ng age assurance technologies at pagtanggal sa accounts na pag-aari ng mga menor de edad. Magsusumite rin ng period of transparency report ang platforms na magdedetalye ng kanilang compliance actions. Para kay Villanueva, lumalala ang banta ng algorithm-driven addiction, exposure sa marahas o sexual content at online exploitation. Ang pagprotekta sa mga menor de edad mula sa mapanganib na social media exposure ay isa anyang moral at national responsibility. Samantala, pag-iisay naman ng panukala ang papel ng mga magulang, paaralan at digital platforms kung saan ay dapat maingat na mailatag ang safeguards upang maiwasan din na lumipat sa less regulated online spaces ang mga kabataan. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. At yan ang tamang balita sa mga oras na ito. Mag-follow at subscribe sa lahat ng DWIZ News digital accounts. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, DWIZ News app at DWIZ News website. Ako po si Anjo Riñon, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Yeah. Sa ngalan ni Atty. Ferdito Pasio, ako pa rin si Miss Juvie de Guzman. Ayan. Oh, yeah. Sa ngalan ng ating pamunuan, of course, binabati ho natin si Senador Raffy Tulfo ng happy birthday. Yan, birthday po pala. Ayan. Alam nyo, nagkita kami ni Sir Raffy sa sa last birthday ng mami ng aming importanteng tao. At of course, ito po alam niyo minsan nakakatuwa na lang kasi as a ordinary personality, minsan natutuwa tayo na makita natin sa personal yung mga tao na talagang mga sikat na sikat. Kaya huwag kayong magulat dahil importante ho talaga na nakikita sa publiko yung mga natin, mga friendship natin. Kaya ako thankful din ako, kita nyo kahit papano nai-invite tayo. Hindi nga lang tayo nakakapunta, ayan.
Sana si Werner na lang ang pupunta. Representative. Okay, at syempre mga kaibigan, alam nyo, marami ho tayong mga nakikita na mga magagaling na mga company, no? Company sa pagtulong. Yung mga good company na pwede ho nating bigyan ng pagkakataon na makilala naman sila. It's about time mga kaibigan, ipagmalaki po ninyo ang inyong mga grupo, ang inyong mga sarili. Kagaya po ng merong mga Rotary, member dyan na Rotary Club of what? Of so and so. Yung mga, marami ho kasing mga nagpapakilala ho sa atin. At thankful naman tayo kasi ibig sabihin, baka magkaroon naman din ng pagkakataon na mabati natin sila, no? At hindi lang po yan, guys, no? Hello din doon kay, sana makontak, kung pwede pa nating makontak uli daw si Calando Marquez. Kasi nung isang araw, hindi natin makontak yung tao. Para lang dito sa, ano kayang reaction nila, no? Sa pagtaas ng gasolina na hindi pa tumataas yung presyo ng pamasahe. Ayan. Sabi naman ng iba, well, talagang masakit. Kung yung mga sumasakay nga nasasaktan How much more yung mga driver ng PUV, no? Talagang i-admit na natin na sa kasabay ng pagtaas ng langis, tumataas din po ang lahat ng bagay, no? Asa ka pa. Except lang daw yung pagtaas ni attorney. Attorney Topacio, yan, we love you. Alam mo naman, attorney, no? Talagang kailangan kumain tayo. Alam niyo nung araw, ewan ko lang kung meron dito kumakain ng ang palaman ng isang tinapay ay Star Margarine. Yan. Hindi naniniwala yung kapatid ko. Ako, naniwala ako. Kaya yun ang pagkain ko. Pampatangkad daw. Ayun. Dati, nung maliliit kami, ako yung maliit, siya yung matangkad. Pero nung at this moment, matangkad na ako ng super sa kanya. Kaya ate, see you soon. Yan, yung ating kapatid na si Ate Josie. Okay, at of course, kita nyo si Boss Drew na sino? Saan nagpunta si Boss Drew kahapon? Hindi ko na itanong. Kasi parang parang hindi ko alam kung presko nyo napuntahan niya. Anyway, kainan. Dumidigay na si Winner Okay, ito. Marami yung salamat kay ako si Rain. Hay, mabuti ho kayo. Alam nyo salamat doon sa marunong tumupad sa usapan, no? Meron kasi mga tao na pangako ng pangako, hindi naman tumutupad sa usapan. Kaya, yung mga ganyan, nako, kung pwede nga lang, alisin nyo na sa listahan nyo ng kaibigan. May mga taong ganun talaga, no? Sandamakmak na pangako, inabot na ng dekada, ilang taon na, grabe talaga. Kaya, ingat-ingat po kayo sa pagtitiwala sa mga taong puro pangako, no? Yun naman po pala ay napapako. Yan. Kaya minsan yung pag-unlad ng ating personality ay minsan tumatagal dahil nga po sa mga pangakong hindi dumarating, di ba? Kaya medyo erase na natin yan dahil marami yung mga tao ang nagsusumikap. Ayan, Ma'am Tess, Alright! Sinasabi ko na, nagsusumikap ka talaga na ma-reach out ako. Thank you so much, Ma'am Tess, kasi nagkatabi kami sa isang upuan ng worship, no? At thankful ako, Ma'am Tess, kung saan mo ako nakikita talagang nire-reach out mo ako. Thank you sa message mo, Kasi alam nyo, guys, no? Marami ho tayong mga hindi kilala na mga herbalist pala. Oh, yeah. Marami tayong hindi kilala na marunong sila sa mga halamang gamot. Yan. Kapag mga halamang gamot ayon sa mga eksperto, bukod sa magagaling na doktor, syempre, given na yan na ang doktor ay talagang magaling sa lahat ng bagay, lalo na pagdating sa kalusugan. Ngayon, I'm talking about herbal medicine, kung saan marami ho tayong dapat alamin at yan po ay bigyan nyo ng chance ang inyong pamilya, ang inyong asawa, ang inyong mga anak na hindi basta-basta inom ng gamot ng kapitbahay. Alam nyo yung mga, halimbawa, uy, anong gamot mo sa ano? Anong gamot mo sa gano'n? Wag. Alam nyo, minsan, may mga gamot ho pala na akala ho natin, dahil okay kay Juan, akala mo,
okay din kay Juana, di ba? Hindi po pareho yun kasi ang katawan po natin, guys, meron hong malakas ang immune system. Meron pong tao na mahina ang immune system. Kaya baka po yung pwede kay Juan ay hindi po pwede kay Juana. Lagi ho nating tatandaan, lahat po ng ating mga organ ay hindi po pare-pareho. Ikita nyo, may taong mataba ang buto, di ba? Meron namang tao na malakas kumain pero payat ang buto. So, saan ho kayo doon? Yan. Kung kayo po ay may payat na buto, maswerte ho kayo kasi yan ho ang gustong-gusto ng mga kalalakihan daw. Oh, yeah. Mahilig sila sa buto-buto. Kasi, yung mga kagaya ko, mataba ang buto, walang gusto ng mataba ang buto. Yan. Oh, yeah. Ganun ho talaga. Kaya pag mataba ang buto mo, medyo ingat-ingat ka. Sabi nga nila, sa sobrang pagkain dahil yan po ay madaling lalo kang lumaki, di ba? Kaya tayo ho, kailangan makikinig tayo sa mga eksperto, hindi yung just, kain lang ng kain, pag nagutom, kahit ano lang, wag. Kasi sa panahon ho ngayon, marami hong hindi nakakakain. Kita nyo kayo, kain ng kain. Yung iba dyan sa inyo, maaaring ganon. Kain kayo ng kain, tapos, yung kalahati ng in-order ninyong pagkain, hindi nyo makakain, itatapon lang. Kawawa naman ang mga kababayan natin hindi nakakain ng sapat, di ba? Huwag nating ipakita yung ganong lifestyle kasi hindi ho maganda yon. At dapat itinuturo din po natin yan sa mga anak natin, lalo na kung sila maliliit pa. Huwag kang magsandok ng sobra-sobra kung hindi mo naman mauubos. Yan. Marami ho kasing ganon, lalo na pag nagluto si mami, nag-uunahan sila, di ba? Nag-uunahan kung ano yung sabi, oy, tag-iisa lang tayong ulam ha, di ba? Alam niyo na yun. Pagkatapos naman, sasandok ng sandamakmak na kanin, ayan, hindi naman naubos, natira pa rin yung buto. Joke lang. Okay. At alam nyo, ang buto ho, ay huwag nyo ipapakain sa mga aso. Yan, nangyari na ho sa akin yan. Dahil nung kumain yung aso ko ng buto-buto, ay talagang natigok. Kaya sorry po, yan. Yun po yung paalala lamang kasi minsan tayo, masaya tayo, pakain lang tayo ng pakain kahit ano, di ba? Kahit ho yung mga pet natin, ingatan po natin sila. Lalo na, di ba? Kita nyo, pag nawawalan tayo ng pet, umiiyak tayo, nalulungkot tayo. Yan ho yung magandang halimbawa na parang sa tao din, tayo rin ho. Huwag tayong basta-basta kakain. Baka naman yung kinakain ninyo, naninigas na yung mantika sa mga veins ninyo na pumupunta sa inyong mga puso. Yan po ang nagiging dahilan karaniwan ayon sa mga doktor na kausap natin o sa mga eksperto na yung mga ganyang klaseng pagkain na mamantika hanggat kaya po natin ay iwasan po natin. Alam nating masarap yan, pero mas maganda kung tayo po ay naghahanap ng pagkaing hindi tayo madadamage yan. At sana po, bago kayo kumain, huwag kayong makalimot na manalangin. Yan lang po. Panalangin po bago ho kumain. Okay mga kaibigan, sa ngalan po ni Attorney Ferdy Topacio, time check muna tayo sa oras na alas 11:45 ng umaga. Yahoy! Yes, show Topacio. Sa ngalan ni Attorney Ferdy Topacio, ako po si Miss Juvie de Guzman. Oh, yeah. Ang oras po, alas 11:47 ng umaga. Ayan. Ang bilis, no? Ang bilis ng oras, no? Pero alam niyo mga kaibigan, ngayon pa lang po habang nanonood kayo, mag-isip-isip na rin kayo ng tamang pagkain para hindi kayo ma-damage, di ba? Anyway, basahin mo muna natin yung mga regular viewers natin at saka yung iba mga team replay. Okay lang po yan guys, mamaya-maya na dahil marami talagang kaganapan ho ngayon. At of course, alam nyo naman, problema na naman ang lahat ng mga regular billings natin. Nagdadatingan na po, kaya ho, medyo relax lang po kayo. Tulong-tulong pag may time kung lahat po kayo ay may income. Sabi nga po, magtulong-tulong na po. Kaya kayong mga anak na may trabaho na, tumulong po kayo sa mga magulang ninyo kahit utay-utay. Hindi naman ho sila nanghihingi ng malaking help, no? Kung meron ho kayo maitutulong just a part of your salary, ay ibahagi ninyo sa inyong mga magulang. Yan. Kapag pwede naman, kung hindi naman, wala tayong magagawa dyan.
Okay, pagbati pinapabot natin kay Ma'am Mary Joy Estilo. Hi, thank you po. Virgilio, Virgilio Loy Pil. Hi. Hello po, good morning, sir. Okay, salamat din kay Ma'am, yes, show to pa siya. Yes. Okay, kay babaeng 2K. Hi. Hello, Attorney Guaps. Hello, Miss Pretty. Salamat po, Ma'am babaeng 2. Babaeng 2. Okay. Siyempre, Ernesto Marquez. Yes, show to pa siya. Morning po. Tisay Joro. Good morning. Jeneline Martinez. Hi po. Gerald Calzado. Yahoy! Ayan, oo nga. Sa ulit na lang. Yan. Yehey. Salamat po, Lynn Tasha. Hi, salamat ang habol ako sa umpisa. Good AM po sa inyo. Yes po, good morning din po sa inyo, Sir Rogelio. Ayan, Rogelio. Lonzaga. Ayan. Salamat po, tama po. Ay, thank you po. Salamat po. Alam nyo, yung aking sinasabi po ay base sa aking karanasan yan. Hindi po tayo masyadong, hindi po tayo pwede mag-imbento kasi magagalit po ang aking, ang aking tutor. Yung mga coach ko dyan magagalit. Okay. Bangungot, Juan, magandang umagang muli sa lahat pumunta mula dito sa Timog, San Francisco, California. Hi! Nako, wish ko lang makapunta ako dyan. Pero paano? Alam nyo, ang mahal na nga ng gasolina sa lupa how much more ang gasolina sa ere? Yan. Yung mga eroplano, mahal yan. Okay. We love Philippines. Nanakawin lang ng mga kurakot yan. Hindi natin alam yan. Okay, Divina Tugo. Good morning, Ma'am Juby and attorney, na miss ko show nyo. Di ako nakapanood. Okay lang po yan. At least, alam nyo, ang maganda ho sa DWIZ, lahat po yan ay updated. Manood lang po kayo sa YouTube, no? Tapos, i-type lang po ninyo kung anong mga program ang gusto po ninyo mapanood. Meron hong date, kung anong date yung gusto nyo mapanood. Kung gusto nyo panoorin lahat, much better. Ako nung pandemic, naubos ko lahat ng pelikula. Naubos ko lahat, ang mga palabas talagang, alam nyo, iba rin talaga, no, na meron ho tayong access sa mga iba't ibang bagay. Kasi kahit papano, naiibsan yung ating stress. Kaya ganyan lang po gagawin ninyo, lalo na kung kayo po ay nasa malalayong lugar. At syempre, hello din po kay Dan Zenon. Ayan. Okay, salamat po kay Dan Zenon. Gusto ko makapanood episode nyo March 5. Okay. Okay, sige po. Hanapin nyo na lang po, sir. Okay, salamat po. Ayan, yes, show. Salamat po kay Dan Zenom. Okay, Joseph Aguilar. Good day, attorney. Miss Juby watching from Dublin, Ireland. Hi! Okay, si Chloe Arroyo. Ayan. Okay, pasensya na kayo. Hindi ako nagbabasa ng mga ganyang message. Robert Laguda. Ayan. Pa-shoutout naman kay Mrs. Ay, wow, swerte naman ni ma'am. Ayan, Leonisa Laguda. Dito me, Anchorage, Kuwait. At waiting for Hormuz. Straight to open Kongkelan. Ayan, salamat po. Ayan, salamat po sa inyo. Kachupoy. Sa Pilipinas, ang WPS. Sa Pilipinas, ang WPS. Okay, that's true. Sa inyo yan. Okay. Kachu, ayan. Tulogs, 2026, Pasko na. Tapos, tulogs. Okay, bagong taon. Ang bilis nga, no? Alam nyo, talaga ako, dahil palibasa tayo, ine-enjoy natin yung ginagawa natin. Lahat ho ng bagay, madali at mabilis. Ganyan ho talaga. Okay, Leo Tenero, shout out po kay from Doha, Qatar. Yeba! Salamat, Sir Leo. Ayan. Naku, lumilipat. May commercial. Okay, at syempre, ito pa. Sabi ni Lisa, Dimalaluan. Watching from Occidental Mindoro. Idol, attorney Tomasio, Ma'am Jubilee Guzman. Salamat po, Ayan. Okay, Jeric Paredes. Hi, hello po. Good morning, attorney. Love Jeric. Hi, salamat po. Miss Juby, hope meet you soon. Okay, Sir Jeric Paredes. Wow. Salamat po, guys, no? Alam nyo, thankful ako sa oras ninyo dahil kayo po ay hindi ho nagsasawa sa panonood, pakikinig. At thankful tayo sa Panginoon dahil nandiyan dyan po kayo. Huwag kayong makakalimot ilaban yung inyong mga
kalusugan, kung meron ho kayong karamdaman. Kasi alam nyo guys, no, ang paggaling po kasi na isang tao, lalo na yun nandyan sa heart center, yan, ang paggaling po nasa atin hong lahat yan. Kaya ho, minsan, hindi ho natin akalain, di ba? Kita nyo, meron ho akong nakasamang isang patient na nagsikap talaga siyang gumaling. Kaya Sir Joel, maraming salamat ho sa inyo dahil dun sa vitamins na ninyo ay nakatulong ng malaki. Kaya ho, kailangan talaga, no, magtiwala tayo sa sarili natin. Kung may nararamdaman tayo, ay lumaban po tayo. Kaya laban lang, Nonot. Hi, Nonot. Yan, laban lang po, laban. At saka yung mga magkakapatid dyan, laban ho kayo. Ano mang kinakaharap nyo sa buhay, wala ho yan, kwenta. Kung hindi po kayo lalaban. Kailangan ho, ibigay ho ninyo yung karapatan na kayo po'y mabuhay pa. Mabuhay po kayo hanggat gusto nyo. Yan. Kasi isa po sa pagpapasalamat ko rin sa Panginoon kasi hindi na ho bata ang mga friends ko ha. Nakakatanda na po sila at hanggang ngayon, thankful, buhay pa. Meron akong friend na 101 years old. Ayan, si Tita Lolit Abela. Hi Tita. Of course, nandyan po yung marami tayong mga friendship na hindi sumusuko sa buhay. Kaya sabi nga po, marami ho sanang magkaroon ng oras, lalo na kung ang mahal nyo sa buhay ay may sakit. Magkaroon man lang kayo ng oras sa kanila. Alam nyo, walang kwenta yung pag-iyak ninyo sa burol, walang kwenta yung pag-iyak ninyo sa libing, kung kayo po ay hindi nagbibigay ng oras sa kanila ngayong buhay pa sila. Kaya habang buhay pa sila, think time na meron pa kayong oras, no? At syempre, hello kay Ma'am Nanette. Hi, Ma'am Nanette Jacinto. Alam nyo, I'm starting to love you. Parang nalalab kita kasi ang dami mong mga thankful moment, di ba, Ma'am Nanette? Kaya kung kayo po ay magpapaalaga naman sa inyong pamilya, huwag nyo kakalimutan ang eternal plans. Yan. Dahil malaki ho ang maitutulong yan, mawawala ang worry nyo, worry-free talaga sa eternal plans. At sa Fortune Life Insurance Company, na kung saan, kita nyo, paborito ho yan ni Calando Marquez. Yan. Hindi ko man siya makontak, okay lang po yan. Kasi alam mo si Calando, marami ho talagang gustong gawin sa bansang ito na sana dinggin ho ng pamahalaan ang kanilang panawagan, yung mga transport sector. At hoping marating po yung ating inimbitahang inventor, si Sir Edison. Sir Edison ha, ibubuk na kita para sa guesting kasi importante po na kayo po ay makilala sa inyong imbensyon na malaking tulong sa bansang ito. Okay? At ito po ngayon ang mensahe po mula kay Boss Edgard Cabangon. There are people who are educated but unhappy. Rich but sad. Talented but depressed. Pretty or handsome but rejected. What makes them that way? No matter how valued you are, but life without God leads to emptiness. Think good, think God, and thank God. Yan po ang mensahe ng ating mahal nating lahat, si Boss D. Edgard A. Cabangon. At syempre, hello din kay Boss Edward, yan yung kakambal niya. Lahat po kayo mga kaibigan, pinagpala po dahil meron po kayong mga pamilya na nagkakaisa, nagmamahalan at nagmamalasakitan. Okay, at syempre, mga kaibigan, antabayanan po natin ang susunod programa. Walang iba kundi ang Senyor Balita with Senyor Ray Pacheco. Ito yung taong hindi ho tumatanda dahil sa kanyang ginagawa. Ayan, may hirapan ho yung
tumanda agad dahil masayahin po siya. Kaya sana kayo rin po ay laging masayahin sa anumang bagay na ginagawa po ninyo. Okay mga kaibigan, antabayanan nyo po ang Senyor Balita. Muli po sa ngalan ni Attorney Ferdy Topacio, ako po si Miss Juvie de Guzman, nagpapasalamat sa buong produksyon natin dito po sa DWIZ, lalong-lalo na sa technical side na nagbibigay po ng magandang pag-asa sa ating lahat. Muli po, Juvie de Guzman, I love you all guys. Bye!